King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1085. Papalaran sa gitna. Teka lang, hindi yan God-slaying arrow. Naramdaman ng Sacred King Feather Spirit ang kapangyarihan sa loob ng palaso at umiling. Nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng isang tunay na God-slaying arrow nang gamitin ito ng Demigod Dragon Emperor sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring sirain ang langit at lupa, at sino mang mas mahina kaysa sa isang demigod ay hindi makakaligtas. Tinatakot lang tayo ng brat na yan. Ang Sacred King Feather Spirit ay nanumpa. Ang Sacred Lord sa likod ng tatlong Sacred Kings ay agad na nagpakawala ng hininga nang marinig nila ito. Saan nakakuha ang brat na ito ng replica na God-slaying arrows? Naguguluhan si Sacred King Zaihai. Sa hitsura nito, ang replika ng God-slaying arrow na si Zhao Feng ay hindi masyadong mahina, ngunit sinong panday sa Great Gun Lord Dynasty ang makakagawa ng ganoong mataas na uri ng armas? Binitawan ni Zhao Feng ang bowstring sa sandaling ito. Whoosh! Isang higanting Dark Golden Arrow Phantom na maaaring tumagos sa lahat ng bagay na pinalabas ng isang bagyo ng Dark Gold. Ipagtanggol. Naging seryoso ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit habang nagsasalita siya. Ang iba pang dalawang Sacred Kings ay parehong agad na nagpalipat-lipat ng kanilang sacred power at nag-activate ng kapangyarihan ng kanilang Little World Projections. Napakaliit ng daanan, kaya hindi sila makapagtago kahit saan. Maaari lamang silang umatras o hamarang. Gayunpaman, dahil maaaring harangan ng mga kristal na pader ang Divine Sense at ang tanawin ay napakakomplikado, kung atres ang mga ito, maaaring magamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para makatakas. Ang kahirapan sa paghahanap kay Zhao Feng pagkatapos ay magiging napakahirap. Ang pinakamahalagang bagay ay si Zhao Feng ay napakalapit sa kanila, na nagpapataas ng kapangyarihan ng replica na God-slaying arrow. Gayunpaman, ang tatlong Sacred Kings ay naniniwala na, hanggat sila ay nagpapatuloy sa buong pagtatanggol, hindi magiging mahirap na harangan ang kapangyarihan mula sa replicang God-slaying arrow na ito. Ho, Weng. Pinagsanib ng tatlong Sacred Kings ang kapangyarihan ng kanilang Little World Projection at ginawa itong Dark Blue Defensive Dimension. Ang tatlong Sacred Kings ay gumamit ng mga secret defensive technique na may sukat upang maprotektahan ang kanilang sarili. Bam! Ang higanting Dark Golden Arrow ay bumaril pasulong at nagpakawala ng isang bagyo ng metal at kidlat. Talagang lumitaw ang mga bitek sa mga dingding sa malapit. Hindi maganda. Ang replicang God-slaying arrow na ito ay pinupuntirya ang kaluluwa. Nalaman ng Sacred King Feather Spirit na may mali. Bagamat ang mga pag-atake na gawa sa Mystic Light Sacred Power ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at makapinsala sa kaluluwa, isang pag-atake na partikular na nakatarget sa kaluluwa ay ibang-iba. Nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Paanong ang brat na ito ay may kapangyarihan ng God Tribulation Lightning? Malubhang nasugatan na ang Sacred King Greenlight, at siya ang una sa tatlong Sacred Kings na bumagsak. Bagamat maaaring harangan ng tatlong Sacred Kings ang karamihan sa replika ng kapangyarihan ng God-slaying arrow, ang mga pag-atake ng kaluluwa ay maaaring dumaan sa lahat. Naabot pa nito ang mga Sacred Lords sa likod nila habang ang isang bombardment ng metal at God Tribulation Lightning ay sumabog sa Soul Dimension. Boom! Naayos ang pagsabog, at ang mga ekspresyon ng tatlong Sacred King ay sobrang pangit. Ang isa na may pinakamabigat na pinsala ay ang Sacred King Greenlight. Siya ay malubhang nasugatan sa simula, at siya ngayon ay mas mahina. Ang may pinakamahinang pinsala ay si Sacred King Zaihai. Nagdadalubhasa siya sa kaluluwa, kaya mas malakas ang kanyang pagtutol, ngunit hindi niya lubos na naharap ang pambobomba ng God Tribulation Lightning at elemental na metal. Kalokohan, niloko tayo ng brat na yon. Sumumpa ang Sacred King Feather Spirit. Tinakat sila ni Zhao Feng ang replica na God-slaying arrow, kaya hindi nila natukoy ang mga kakayahan nito sa opens iba. Ibinaba nila ang kanilang mga bantay nang malaman nilang ito ay isang replika, ngunit ang kapangyarihan nito ay labis na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Alam ng tatlong Sacred King na hindi na nila maabutin si Zhao Feng, kaya umupo na lang sila at pinagaling ang kanilang mga sugat. Huwag mo nang habulin ang brat na yan. Mayroon pa ring maraming kapalaran sa God Corps. Hindi natin pwedeng sayangin lahat ng oras natin sa kanya. Iminungkahi ng Sacred King Feather Spirit. Siya ang unang nagmungkahi na patayin si Zhao Feng. Ang iba naman ay tumanggo bilang pagsang-ayon.
Ngunit kung magkita tayong muli, puputulan ko siya sa 10,000 piraso. Ang Sacred King Feather Spirit ay may pangit na ekspresyon habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa ibang lugar sa God Corps, tumakas si Zhao Feng kasama sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei sa sandaling may putok niya ang kanyang replica na God-slaying arrow. Inutusan din niya ang Sacred Lord's myriad forms na baguhin ang elemento ng Yuan Qi sa pathway, pati na rin burahin ang anumang aura na naiwan nila kapag tumatakbo. Alam ni Zhao Feng na imposibleng ganap na pigilan ang tatlong Sacred King sa isang replica lang na God-slaying arrow, ngunit hindi niya maalis ang totoong God-slaying arrow dahil mayroon pa siyang mga kaaway na demigod. Upang makabawi, inilagay niya ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning sa replica na God-slaying arrow. Bukod pa rito, mas mahusay ang kontrol ni Zhao Feng sa God-slaying arrow na nakabatay sa kaluluwa, kaya mas maipalabas niya ang kapangyarihan nito. Magpahinga muna tayo saglit, sinabi ni Zhao Feng pagkatapos nilang ganap na makatakas mula sa tatlong Sacred Kings. Inubos niya ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning, kaya kailangan ni Zhao Feng na bumawi o kung hindi ay hindi magkakaroon ng malaking epekto ang kanyang pag-atake sa kaluluwa, na lubhang nagpapahina sa lakas ng kanilang buong grupo. Oo naman. Sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay parehong sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, iniligtas sila ni Zhao Feng sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, kung wala si Zhao Feng sa kanyang pick, ang dalawa sa kanila ay hindi makakayanan ang lahat ng panganib sa loob ng God Corps. Naglabas si Zhao Feng ng ilang mapagkukunan na tumulong sa kaluluwa mula sa Misty Spatial World. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa ibinigay sa kanya ng Sacred King Greenlight. Kinuha ni Zhao Feng ang lahat ng kayamanan ng kaluluwa at ibinigay ang natitira kina Nan Gongsheng at Zhao Yufei. Pinili ni Zhao Feng ang mga mapagkukunang pinakakapakipakinabang sa kanya at sinimulang i-duplicate ang mga ito sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ay kumain si Zhao Feng ng ilang halamang gamot at inilipat ang Soul Recovery Divine Technique. Ngayong ang Soul Recovery Divine Technique ni Zhao Feng ay umabot na sa rurok, ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol sa kaluluwa at bilis ng pagbawi ay tumaas ng husto. Bilang karagdagan, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay isang Lightning Soul Body, ibig sabihin na ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay bahagi ng kaluluwa ni Zhao Feng. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay mababawi din kapag na-circulate niya ang Soul Recovery Divine Technique. Siyempre, habang pinapagaling ang kanyang kaluluwa at nililika ang kanyang mga simbolo ng God Tribulation Lightning, ginamit din ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique para mag-multitask. Isang substandard God Crystal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng, pati na rin ang maraming mahalagang mapagkukunan na naglalaman ng mga elemento ng Earth, Wind, at Lightning. Si Zhao Feng ay ganap na pinagsama ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique sa mga unang yugto ng ika-9 na antas. Gumamit si Zhao Feng ng substandard na God Crystals upang magtanim, at dahil ang mga halamang gamot sa God Corps ay napakabisa, ang kanyang Earth of Wind Lightning ay malapit nang bumagsak sa mga huling yugto. Ang mga mapagkukunan sa God Corps ay lubos na nakinabang sa kanyang buhay at katawan. Habang naglilinang, siniyasat din ni Zhao Feng sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei. Nagbigay ng masama at masamang aura ang isang kulay ube at kulay dugo na figure nang magsimula itong mag-condense sa Little World ni Nan Gongsheng. Mukhang gumagawa ng clone si Nan Gongsheng. Nakita ni Zhao Feng ang sitwasyon sa loob ng Nan Gongsheng's Little World. Sa cultivation ni Nan Gongsheng, maaari na siyang gumawa ng clone matagal na ang nakalipas, ngunit abala siya sa pagpapalaki ng sarili niyang lakas at pagsasama-sama ng kanyang cultivation. Sa kabilang panig, pinipino ni Zhao Yufei ang kanyang Mystic Light Sacred Power at paminsan-minsan ay kumakain ng ilang mga halamang gamot upang magkaroon ng pangunawa. Ang pinakamalaking bentahe ng spiritual race ay ang kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Bagamat si Zhao Yufei ay nasa unang bahagi pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay maihahambing na sa Sacred Kings. Kung mas malakas ang kanyang Mystic Light Sacred Power, mas malakas ang kapangyarihan ng kanyang spiritual race bloodline. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata makalipas ang isang araw. Tara na. Bagaman ang tatlo ay nakakuha ng maraming at kailangan na pumasok sa pag-iisa upang magamit ito, ang oras ay mahalaga sa God Corps. Wala silang panahon para magtanim dito. Bagamat hindi pa ganap na na-recover ni Zhao Feng ang kanyang God Tribulation Lightning sa isang araw, halos naka-recover na ito.
Si Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay umalis sa pag-iisa ng hindi sinasadya. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Zhao Feng at naghagis ng ilang barya sa hangin bago tumuro sa isang tiyak na direksyon gamit ang mga paa nito. Brother Feng, nakakaramdam din ako ng kakaibang kaguluhan ng Yuan Qi sa direksyon na iyon. Nakangiting sabi ni Zhao Yufei. Whoosh! 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 Nagsimula na namang gumalaw ang tatlo sa Crystal Maze. Ngayong nakarating na sila sa gitna ng God Corps, ang mga pader dito ay napakatigas at mahirap sirain. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng mas kaunting kapalaran. Gayunpaman, kapag nahanap na nila ang isang bagay, ito ay mas mabuti kaysa sa kapalaran sa labas. Maaaring naglalaman ang kapalaran ng sikreto sa pagiging isang Diyos. Lalong lumalakas ang kaguluhan ng Yuan Qi. Sigurado si Zhao Yufei na napili nila ang tamang target. Biglang lumawak ang espasyo pagkatapos dumaan sa hindi mabilang na mga landas. Tila nakarating sila sa ibang lugar habang pinupuno ng kakaibang kapangyarihan ang langit at lupa. Sa pinakasentro ng lugar na ito ay isang napakalaking malakristal na bagay. Hindi nila makita kung saan ito nagtapos. Maraming eksperto sa tao at hindi tao ang nakapalibot sa lugar sa ilalim ng napakalaking crystalline na bagay na ito, kabilang ang mga eksperto sa demigod. Ito ay dapat na isang tiyak na bahagi ng mga panloob na organo ng God Corps. Pinaandar ni Zhao Feng ang kanyang paningin sa maximum at nagtapos pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahan sa transparency. Tara na, nagtungo ang tatlo sa grupo ng mga tao sa di kalayuan. Ang mga tao at hindi mga tao ay parehong nagtipon sa ilalim ng napakalaking malakristal na bagay. Ang mga hindi tao ay pinamunuan ni Demigod Arcane Void, isang demigod ng Dark Capital Cult, habang ang mga tao ay pinamumunuan ni Demigod Withered Breath, isang Grand Elder ng Sky Suspension Palace. Ang mga tao ay bahagyang mas malakas, ngunit kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo upang talunin ang mga hindi tao. Bukod dito, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kapalaran sa loob ng God Corps. Ibang grupo ang nandito. Mga tao sila. Maraming tao na Sacred Lords ang masayang nagsalita nang makita nilang dumating si Zhao Feng at ang kumpanya, ngunit umiling sila nang maramdaman nila ang lakas ni Zhao Feng at ng kumpanya. Sa kabilang banda, si Demigod Withered Breath, na tila isang sinaunang piraso ng kahoy, ay napatingin sa tatlo. Si Zhao Feng at ang iba pa ay sobrang low-key habang dahan-dahan silang lumalapit. Wala na silang pakialam sa ibang bagay. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang sinaunang at matandang soul intent habang papalapit sila. Napakakapal nito at patuloy na nadudurog ang kanyang kaluluwa. May napakalakas na soul intent doon. Tiningnan ni Zhao Feng ang napakalaking malakristal na bagay ng may kagalakan. Dahan-daang lumapit ang tatlo at umupo sa ilalim ng malabong pulang kristal. Nararamdaman nila ang kakaibang layunin na nagmumula rito. Ginagamit ng lahat ng tao at hindi tao na naruroon ang kapangyarihang ito para mapataas ang kanilang soul intent. Anong meron doon? Siniyasat ni Zhao Feng ang napakalaking malakristal na bagay. Maraming mga bitek na kumalat sa bawat direksyon sa pagitan ng dalawang puwersa. Isang malabong pulang aura ng kaluluwa ang lumabas mula sa mga bitek. Habang papalapit ang isa, mas malinaw na mararamdaman ng isa ang layuning ito. Sa isang tiyak na sandali ng oras, isang malabong gininto ang patong ng liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa mga kristal na dingding. King of Gods, Kabanata 1086. Pagtutulungan. Anong meron doon? Isang malabong gininto ang layer ng liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa mga kristal na dingding. Sa sandaling ito, tila nakakita ng ibang mundo si Zhao Feng. Isa itong napakalaking pulang kristal na baging na maaaring mas malaki pa sa Great Gun Imperial Palace. Ang baging na ito ay umiikot paitaas na parang whirlpool na dumaan sa bubong ng mga kristal na dingding. May 7 kulay na prutas sa baging. Pinuno nila ang kalangitan na parang mga bituin at kumalat sa buong dimensyon. Gayunpaman, ang baging at ang mga prutas ay natatakpan ng isang manipis na patong ng kristal na kahit na ang kulay ng mga prutas ay hindi makadaan sa ibabaw. Tila may isa pang napakalaking bagay na malakristal sa dimensyon bukod sa napakalaking baging din. Siyempre, ito lang ang nakita ni Zhao Feng. Wala siyang ibang aura o pressure na naramdaman. Iyon ay isang ganap na bagong mundo. Huminga ng malalim si Zhao Feng.
Ang baging ay ang pinakamalaking halaman na nakita ni Zhao Feng sa kanyang buhay. Parang isang misteryosong kaharian. Ang malabong pulang soul intent ay dapat nanggaling sa mga baging. Pagtatapos ni Zhao Feng. Gayunpaman, mayroong isang layer ng puting kristal na sumasakop sa ibabaw ng mga baging. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan na ito ay malamang na tumutulo mula sa ilang mga bitek. Gayunpaman, kung ang aura na tumutulo ay napakabisa na kaya nito nabibigyang daan ang mga eksperto sa Mystic Light Realm na magkaroon ng pangunawa, mahirap isipin kung anong uri ng epekto ang magkakaroon kung ang isang tao ay direktang nilinang sa loob o kung anong uri ng mga natatanging kakayahan ang taglay ng mga prutas. Sa sandaling ito, ang Demigod Withered Breath ay nagbigay ng naguguluhang sulyap kay Zhao Feng, at agad na itinigil ni Zhao Feng ang paggamit ng kanyang Light of Transparency upang suriin ang panloob na rehiyon ng crystalline na item. Senior Withered Breath. Ano ito? Tanong ng isang Sacred King mula sa Sky Suspension pala sa tabi ng Demigod Withered Breath. Nakita niya ang Demigod Withered Breath na tumingin kay Zhao Feng, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang isang maagang yugto ng Sacred Lord ay maakit ang atensyon ng isang demigod. Agad na napalingon sa ibang lugar ang tingin ni Zhao Feng. Yan ay, natigilan ang ekspresyon ni Zhao Feng nang tumingin siya sa isang tiyak na direksyon sa malayo. Nalaman niyang may isa pang malaking kristal na bagay sa labas. Sa hitsura nito, maraming mga kristal na bagay na tulad nito, ngunit ang isang ito ay may bitek sa ibabaw. Lumawak muli ang kaalaman ni Zhao Feng. Mayroong hindi mabilang na kapalaran sa loob ng God Corps, ngunit hindi lahat ng tao dito ay may lakas na hanapin ito. Sa pagkakataong ito, pinili ni Zhao Feng na manatili at maghintay ng tamang timing dahil dalawang puwersa ang narito. Ang kapalaran sa loob ng panloob na mga rehiyon ng God Corps ay higit na mahalaga kaysa sa kapalaran sa labas ng God Corps. Kahit na hindi siya makakuha ng anumang prutas mula sa mga baging, ang maramdaman lamang ang aura mula sa mga baging ay lubhang kapakipakinabang para kay Zhao Feng. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang oras upang magtanim, kaya't halatang hindi niya ito masasayang. Ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at nagsimulang mag-multitask. Agad na kumuha si Zhao Feng ng ilang mahahalagang mapagkukunan at substandard God Crystals na nakuha niya sa God Corps. Ang isang maliit na maagang yugto ng Sacred Lord ay gumagamit ng substandard God Crystals upang linangin. Hindi natatakot ang brat na iyon na mamatay siya sa pagpapakita ng kanyang kayamanan. Ang ilang mga Sacred Lords ay hindi maiwasang magmura nang makita nila si Zhao Feng na napakasayang. Hindi sila handang gumastos ng alinman sa mga mapagkukunan na nakuha nila sa God Corps dahil pinaplano nilang gamitin ito upang masira ang mga bottleneck sa hinaharap. Ang ilang mga Sacred Lords at Sacred Kings ay nakatutok na kay Zhao Feng, ngunit siya ay nagpatuloy sa paglinang mag-isa. Sa totoo lang, mayroon pa ring kakaibang mapagkukunan si Zhao Feng tulad ng mga sinaunang halamang gamot at bloodline essence, ngunit hindi ito nagmula sa God Corps, kaya hindi angkop para sa kanya na alisin ang mga ito ngayon. Unti-unting lumipas ang oras, at ganap na inubos ni Zhao Feng ang substandard God Crystals at resources sa kanyang mga kamay. Ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng kanyang katawan ay naging mas malaki at mas maliwanag. Sa sandaling ito, lumapit ang isa pang grupo mula sa isang kristal na daanan sa malayo. Dumating na ang isang matandang hindi tao na Sacred King. Bulalas ng maraming tao sa lugar ni Zhao Feng. Hindi sapat ang isang Sacred King para magbigay ng advantage sa mga hindi tao, pero kung may mag-asawa pang Sacred Kings na darating, magiging iba ito. Kung tutuusin, ang mga demigod ay mga Sacred King lamang na humipo sa kapangyarihan ng pagka-Diyos. Hindi sila tunay na mga Diyos, at ang aktwal na pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga Sacred King ay hindi ganoon kalaki. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Feng nang mag-scan ang kanyang Divine Sense. Ang hindi tao na Sacred King na ito ay ang Sacred King Roaring Sky, na humabol kay Zhao Feng at kasama niya kanina. Noon, sina Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Sacred Lord Gang Huang ay nakipagtulungan upang lumaban, ngunit hindi sila nakatakas mula sa Sacred King ito. Sa huli, dumating si Sacred King Yulong mula sa Grand Imperial Hall at iniligtas sila. Siyempre, hindi nagtagal ay natagpuan ng Sacred King Roaring Sky si Zhao Feng at ang kanyang kasama at nagpahayag ng mapangasar na ekspresyon. Hindi kita pinatay noon, pero kung may pagkakataon, gagawin ko talaga sa pagkakataong ito.
Alam ng maraming tao sa magkabilang panig na ang Sacred King Roaring Sky ay nagsasalita tungkol kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ng lahat, ang mga Sacred King ay bihirang lumitaw sa larangan ng digmaan, kaya't binigyan ng malaking pansin ang hitsura ng bawat Sacred King. Hindi nagtagal ay dumating din ang isang taong Sacred King. Ito ay ang Sacred King Earth Ghost mula sa Earth Demon Cult. Nandito rin ang brat na iyon. Tumingin si Sacred King Earth Ghost kay Zhao Feng na may nakakunot na mga kilay. Bahagya siyang natakot kay Zhao Feng dahil halos sigurado siya na si Zhao Feng ay mayroong maraming replika na God-slaying arrow o kahit isang tunay na God-slaying arrow. Paano pa kaya maglalakas loob ang tatlong Sacred Lord na pasukin ang God Corps ng mag-isa? Ito ay magiging katulad ng panliligaw kay kamatayan. Senior Earth Ghost, mangyaring pumunta dito. Sacred King Earth Ghost, sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nangyayari dito. Maraming mga tao na Sacred Lords at Sacred Kings ang bumati sa Sacred King Earth Ghost. Iniwasan ng Sacred King Earth Ghost si Zhao Feng at pumunta sa pinakaharap para maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon mula sa ilang upper echelon na miyembro ng Sky Suspension Palace. Sa isang tiyak na sandali, isang elder na may puting buhok sa tabi ng Demigod Withered Breath ay lumabas sa kanilang munting mundo. Senior Withered Breath, handa na kami. Ang matanda na ito ay naglabas ng ilang puting array flag. Ang mga ito ay may iba't ibang laki at may iba't ibang istruktura din. Demigod Arcane Void, magsimula tayo. Biglang sabi ni Demigod Withered Breath. Oo naman. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na pakpak at matalas na bibig ay agad na tumayo mula sa gilid na hindi tao. Lahat ay lumabas ng pag-iisa na may kumukulo na dugo at pananabik. Maaari na tayong magsimula ngayon. 2 demigod at isang array grandmaster. Siguradong masusupol natin ang kapalaran dito. Sa totoo lang, sinubukan ito ng 2 demigod noong una silang dumating, ngunit walang pakinabang. Ngayong parami ng parami ang mga eksperto dito at may tulong sila ng isang array na nilikha ng isang array grandmaster, naniniwala ang lahat na magagawa nilang masakop ang malakristal na bagay na ito at magagawang scout out kung ano ang nasa loob nito. Biglang itinapon ni Grandmaster Chi ang lahat ng array flag sa ere at nag-activate ng teknik habang naglalabas siya ng hindi mabilang na mga seal. Whoosh! 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 Ang array ng mga flag sa himpapawid ay biglang naglabas ng sacred power at lumipat sa isang pattern hanggang sa ito ay bumuo ng isang napakalaking array. Tumigil! Mahinang sabi ni Grandmaster Chi. Whoosh! 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 Lahat ng array flag na lumilipad sa himpapawid ay biglang huminto habang nabuo ang array. Maaari bang kontrolin ng lahat ng naruroon ang isang tiyak na flag ng array at tumulong? Iyan lang ang paraan para masakop natin ang kayamanan dito. Tumawa si Grandmaster Chi at sinabi. So, ang lahat ng mga grupo ay nagsimulang lumipat sa tabi ng ilang mga flag ng array. Nagawa ng mga tao at hindi mga tao na punan ang bawat array na posisyon ng flag. Atake. Ang 2 demigod ay nagbigay ng utos at nagsimulang iikot ang hanay. Boom! Ang array ay kumikislap na may hindi mabilang na nakakatakot na mga ondulasyon ng kapangyarihan habang ang lahat ay nagpapakalat ng kanilang mystic light sacred power at pinakawalan ang kanilang mga lihim na diskarte sa opens iba. Ang mga bola ng maraming kulay na mga ilaw ng kapangyarihan ay agad na dumapo sa bitik ng kristal. Napakalalim ng array na ito. Hinawakan ni Zhao Feng ang isa sa mga array flag at nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa lahat ng naruroon. Sa pag-atake ngayon lang, ang kapangyarihan ng lahat ay pinagsama-sama at nagawang maging mas malakas sa buong antas. Nalampasan nito ang mga imahinasyon ni Zhao Feng. Kumalat lang ng kaunti ang bitik sa kristal, ngunit biglang lumakas ang layunin. Ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay kailangang labanan ang pagnanasa na magsimulang makakuha ng pangunawa. Muli, ang Demigod Withered Breath ang nagbigay ng utos. Kumulo ang dugo ng lahat ng naruroon habang ipinapaikot nila ang kanilang mystic light sacred power at nagpakawalan ng panibagong pag-atake. Bam! 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 Sa pagkakataong ito, isang bahagyang mas malaking bitik ang lumitaw sa ibabaw ng kristal, at mas maliliit na bitik ang kumalat sa bawat direksyon. Isang mapanglo na layunin ang nagsimulang kumilos, at nayanig ang puso ng kahit na 2 demigod sa harapan ng hanay. Ang mga mata ng lahat ay kumikislap habang sinusubukan nilang makita kung ano ang nasa loob ng bitik. Huling round ng pag-atake.
Desidido ang tono ng demigod withered breath. Ang mga tao at hindi mga tao na naruroon ay labis na nasa sabik. Halatang naniniwala sila sa sinabi ng isang demigod. Magagawa nilang makalusot sa huling pag-ataking ito. Pang! Boom! Ang lahat ay naiinip na pinakawalan ang huling round ng mga pag-atake, pagkatapos ay ibinaba ang kanilang mga flag ng array at naghanda upang makapasok. Boom! Ang mga bitek sa kristal ay agad na lumawak ng ilang beses at nagbukas ng isang maliit na daanan. Isang pulang layunin ang lumabas na parang tsunami at naglabas ng malakas at mapanglo na aura. Mag-ingat! Ipinakalat ni Zhao Feng ang kanyang soul intent at inilabas ang projection ng kanyang Little World of Illusions para masakop sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Bam! Ang mga surge ng nakakatakot na layunin ay lumabas mula sa daan at bumagsak sa paligid na parang isang halimaw. Ang ilan sa mga Sacred Lords na hindi handa ay nawalan pa ng malay habang ang Sacred Lords na may mas malakas na soul intent o defensive treasure ay nadama na may mali at agad na nagsimulang protektahan ang kanilang sarili. Bagamat sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay protektado ng Little World of Illusion ni Zhao Feng, naramdaman pa rin nila na ang kanilang mga kaluluwa ay binomba, at ang kanilang mga kamalayan ay naging malabo. King of Gods, Kabanata 1087. Fruit of the Vines. Ang mga surge ng nakakatakot na layunin ay lumabas mula sa pathway at bumagsak sa paligid na parang isang halimaw. Bagamat sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay protektado ng Little World of Illusion ni Zhao Feng, naramdaman pa rin nila na ang kanilang mga kaluluwa ay binomba, at ang kanilang mga kamalayan ay naging malabo. Mas mabuti ang sitwasyon ni Zhao Feng. Siya ay may malakas na kaluluwa at ang Soul Recovery Divine Technique. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang proteksyon ng God's Spiritual Eye, halos walang epekto kay Zhao Feng. Ang layunin na pumuno sa lugar ay hamina lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Halos 70% ng mga eksperto na naruroon ay nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Walang nakakaalam kung sila ay patay o buhay. Ang mga natitirang Sacred Lords na may mas malakas na soul intent o secret techniques ay hindi maganda, at maging ang Sacred Kings ay hindi rin maganda ang pakiramdam. Ang barrage ng intent na ito ay nagpapahina sa kanilang mga kaluluwa. Bagamat napakalakas ng kaluluwa ng dalawang demigod, nakatayo sila sa pinakaharap, kaya naapektuhan din sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat ng mga eksperto. Ito ay dahil masyadong maraming enerhiya ang natipon sa kristal. Ang isang biglaang butas ay naglabas ng lahat ng enerhiya, na lumilikha ng sitwasyong ito. Gayunpaman, ang mga gising pa ay walang pakialam tungkol dito at agad na nag-charge sa kristal. Ipinakalat ni Zhao Feng ang kanyang soul power para tulungan sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Brother Feng, salamat. Agad namang nagpasalamat si Zhao Yufei kay Zhao Feng. Ang kanyang soul intent ay ang pinakamahina sa tatlo. Isa na itong himala kung kaya niyang manatiling gising ngayon. Tara na, sinabi ni Zhao Feng matapos makitang maayos silang dalawa. Whoosh! 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 Agad na umangkas ang tatlo sa maliit na daan. Talagang maayos kayong tatlo. Papasok na sana ang Sacred King Roaring Sky nang magulat siya sa pagiging maayos ni Zhao Feng at ng kumpanya. Maging ang ilang mga Sacred Kings ay nasugatan dahil hindi sila nakabantay, ngunit ang tatlong taong Sacred Lord na ito ay nagawang mapanatili ang kanilang kamalayan. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay mamatay ka. Ang Sacred King Roaring Sky ay may masamang ekspresyon. Mula sa kanyang pananaw, kahit na ang tatlong Sacred Lord na ito ay nagawang harangan ang layunin ngayon, ang kanilang kasalukuyang estado ay hindi magiging napakahusay. Magiging totoo ito lalo na para kina Zhao Feng at Zhao Yufei, na nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Isang madilim na berdeng halberd ang lumitaw sa kamay ng Sacred King Roaring Sky. Kumikinang ito ng mahinang asol na liwanag, at tila kaya nitong kontrolin ang kapangyarihan ng tubig. Lightning Tribulation Eye Flame. Si Zhao Feng ay umatake bago pa magawa ng Sacred King Roaring Sky. Si Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay napakahina ngayon, kaya tiyak na hindi sila ang kalaban ni Sacred King Roaring Sky. Kaya, ginamit kaagad ni Zhao Feng ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques. Boom! Isang bola ng nasusunog na simbolo ng God Tribulation Lightning ang dumapo sa kaluluwa ng Sacred King Roaring Sky. Ang Sacred King Roaring Sky, nakakalabas lang ng kanyang Heaven-grade Divine Weapon, ay agad na nag-ambala bago siya makaatake. Arg!
Pakiramdam ng Sacred King Roaring Sky na ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa impyerno ng apoy at kidlat habang nilalabanan niya ang pambobomba ng 10,000 kidlat. Ang pag-ataking ito ay naglalaman lamang ng 30% ng God Tribulation Lightning ni Zhao Feng, ngunit dahil kinailangan ng Sacred King Roaring Sky na harapin ang layunin na iyon kanina, ang kanyang kaluluwa ay medyo mahina, kaya sapat na ang 30 para masugatan siya. Ginamit ni Zhao Feng at ng kumpanya ang pagkakataong ito para makapasok sa kristal pagkatapos na ilabas ang pag-ataking ito. Gago! Ang batang si Zhao Feng. Kailangang aminin ng Sacred King Roaring Sky na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Ang paglaki ni Zhao Feng ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Si Zhao Feng at ang kumpanya ay tila dumating sa ibang mundo sa sandaling pumasok sila sa higanteng kristal. Kumikislap ang maraming kulay na ilaw sa loob ng dimensyon, at napuno ng malalim na layunin ang bawat pulgada ng espasyo. Isang makapal at mabigat na kapangyarihan ng mga batas ang dumurog sa kanila. Sa isang iglap, naramdaman ng tatlo na lumakas ang kanilang soul intent, ngunit kasunod iyon, naramdaman ni Nan Gongsheng at Zhao Yufei na hindi nila kayang tiisin ang ritual na ito. Kinailangan nilang ganap na mag-concentrate o kung hindi ay hihina ang kanilang layunin hanggang sa mahulog sila sa kapangyarihang ito, hindi na maibalik ang kanilang malay. Ang sitwasyon ay katulad noong inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kaluluwa sa lawa ng Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay dahan-daang nawala, kaya ang mga nasa loob ng kristal ay maaaring maging mas mahusay ang pakiramdam. Yan ay, tumingin si Zhao Yufei sa langit. Makukulay na prutas ang makikita sa kabila ng baging, at bawat isa ay nagbigay ng kakaibang kinang. Masasabi ng isa na sila ay mga kayamanan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, at sa sandaling ito, mayroong hindi mabilang na mga prutas. Para silang mga bituin na pumuno sa langit. Ano ang nangyayari? Tumalon si Nan Gongsheng sa hangin, ngunit naramdaman niya ang isang batas na pumipigil sa kanya na hindi niya mailarawan. Ang kanyang Sacred Lord Intent ay hindi rin maaaring sumanib sa dimensyong ito. Ang mga batas ng langit at lupa dito ay iba sa Continent Zone. Naramdaman ni Zhao Feng sa isang sulyap. Ang dimensyong ito ay katulad ng Ancient Dream Realm, ngunit ito ay mas condensed sa mga tuntunin ng mga batas at layunin. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon mula sa Misty Spatial World at tila ganap na hindi naapektuhan. Sinuri nito ang paligid gamit ang itim nitong mga mata. Sa sandaling ito, ang dalawang demigod ay nasa langit. Lumipat na sila sa paligid ng baging, sinusubukang humanap ng posibleng kapalaran. Ang Sacred Kings at late-stage Sacred Lords ay kumalat din at sinubukang humanap ng kapalaran. Whoosh! Pumasok din ang Sacred King Roaring Sky, ngunit hindi na siya nag-abala kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama. Sa halip, lumipad siya sa hangin at siniyasat ang baging, sinusubukang hanapin ang kanyang sariling kapalaran. Ang mga unang pumasok ay may mas mataas na posibilidad na makahanap ng kayamanan. Malinaw na hindi niya sasayangin ang ganoong mahalagang oras kay Zhao Feng. Sa isang tiyak na sandali, huminto si Demigod Withered Breath at iwinagayway ang kanyang kamay. Isang malalim na flash ng liwanag ang dumapo sa isang pulang prutas. Ang layer ng kristal sa paligid ng pulang prutas na ito ay napakanipis, at nagkaroon pa nga ng kaunting bitek dito, ngunit ang kristal sa paligid ng prutas ay nanatiling hindi nabigla sa pag-atake ni Demigod Withered Breath. Withered Breath, may nahanap ka ba? Ang Demigod Arcane Void ay nagsiwalat ng isang masamang ngiti habang ang isang pares ng itim na pakpak ay kumalat sa kanyang likuran, at siya ay tumungo patungo sa Demigod Withered Breath. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malungkot ang ekspresyon ni Demigod Withered Breath habang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang pumuno sa hangin at bumaril patungo sa Demigod Arcane Void. Nag-aaway ang dalawang demigod. Tumalon ang puso ni Nan Gongsheng. Ang dalawang demigod ay mabilis na umangkop sa dimensyong ito. Ang langit ay ang larangan ng labanan ng dalawang demigod, kaya ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Si Zhao Feng at ang kumpanya ay naghiwalay din at nagpunta upang maghanap para sa kanilang sariling kapalaran sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling mga kasanayan. Unang dumating si Zhao Feng sa tabi ng isang asol na prutas at naglabas ng malakas na pag-akyat ng eye intent. Isang malabong gininto ang liwanag ang ganap na nakakita sa bunga. Ang sinag ng liwanag na nagmumula sa kaliwang mata ni Zhao Feng ay nawala pagkaraan ng ilang sandali. Napakahirap na paghiwa-hiwalayin ang kristal na ito.
Si Zhao Feng ay sumuko sa pagwasak ng kristal. Napakahirap na buwagin ang kristal na pader o anumang iba pang material na gawa sa divine power na may kasalukuyang kakayahan ni Zhao Feng. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Zhao Feng at nagsimulang tumalon. Sinasabi mo iyan, dahil ang layunin mula sa dimensyong ito ay tumutulo mula sa mga baging, dapat may bitek sa ibabaw ng mga baging. Agad na naunawaan ni Zhao Feng ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa katotohanan, ito ang nangyari. Sa sandaling pumasok ang lahat sa dimensyong ito, itinoon nila ang kanilang mga mata sa mga nakamamanghang prutas, ngunit napakahirap makuha ang mga prutas na ito. Nakahanap si Demigod Withered Breath ng prutas na may bitek sa ibabaw ng kristal at hindi pa rin ito makalusot. Nawala ang maliit na pas ang magnanakaw pagkatapos ibigay kay Zhao Feng ang pointer na ito. Halatang hindi pwedeng maupo lang ito sa ganoong lugar. Hindi nag-abala si Zhao Feng at ipinakalat ang kanyang layunin sa dimensyong ito. Dahil ang mga batas sa dimensyong ito ay katulad ng Ancient Dream Realm, karamihan sa layunin ni Zhao Feng ay maaaring mabilis na sumanib dito. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Zhao Feng na ang kapangyarihan ng intent ay mas nakakonsentre sa ilang mga rehiyon. Whoosh! Dumating si Zhao Feng sa isang tiyak na lugar sa tabi ng mga baging at talagang nakaramdam ng bitek, at isang dahon ang lumalabas mula sa bitek na ito. Ang kristal na dahon na ito ay pula, at kitang-kita ng isa ang madilim na berdeng madahong mga ugat na dumadaloy dito. Naramdaman ni Zhao Feng ang napakalinaw at puro elemento ng wood nang lumapit siya sa daong ito. Huminga ng malalim si Zhao Feng, at isang malinaw na sensasyon ang bumalot sa katawan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng pagod sa katawan ni Zhao Feng. Ang ilan sa mga maliliit na nakatagong pinsala na naiwan sa pamamagitan ng puwersahang pagsira sa kanyang kultibasyon ay ganap na nawala rin. Nakakaibang epekto. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Mabilis niyang binunot ang dahon at kinuha habang walang pumapansin. Pagkatapos ay pumunta si Zhao Feng sa susunod na lugar. Ang crack ay mas maliit sa oras na ito, at habang walang dahon, ang pag-unawa sa layunin dito ay mas madali. Nakita ni Zhao Feng ang isang hindi tao sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm na nakaupo sa isang maliit na bitek sa mga baging, ngunit hindi madaling sumuko si Zhao Feng. Mula sa dahon na kakakuha lang niya, tila ang anumang bagay dito ay isang mahalagang kayamanan. Tiyak na mas maraming kayamanan at mapagkukunan dito. Nagsimulang kumilos si Zhao Feng at naghanap sa paligid ng mga baging, na nakahanap ng dalawa pang dahon sa ilang mga bitek. Sacred King Earth Ghost. Napatingin si Zhao Feng sa Sacred King Earth Ghost sa isang sulok. Isang mahinang alon ng gintong liwanag ang tumakip sa kanyang kaliwang mata nang makita niya ang mga baging at kristal na dingding. Mabilis. Maghiwalay. Nagmamadaling sabi ng Sacred King Earth Ghost na may kahina-hinalang ekspresyon. Hawak niya ang isang talom ng hangin sa kanyang kamay habang naglalagari siya ng isang dilaw na prutas. Kung titingnang mabuti, makikita nila na ang dilaw na prutas na ito ay nahati na sa mga baging, at ito ay nakasabit lamang sa mga baging dahil sa isang huling piraso ng kristal. Sa sandaling ito, ang Sacred King Earth Ghost ay patuloy na naglalagari sa huling piraso ng kristal na ito. Kapag nabasag ang kristal, mahuhulog ang dilaw na prutas. Sa sandaling ito ay lumipad si Zhao Feng. Sacred King Earth Ghost, hayaan mo akong tulungan ka. Sinabi ni Zhao Feng na may malisyosong intensyon. King of Gods, Kabanata 1088. Matinding kompetisyon. Sacred King Earth Ghost, hayaan mo akong tulungan ka. Biglang huminto ang Sacred King Earth Ghost sa paghiwa ng kristal at nang inig nang marinig niya ito. Si Zhao Feng. Ang Sacred King Earth Ghost ay may komplikadong ekspresyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Siya ay labis na bigo. Mayroon lamang isang maliit na tipak ng kristal, ngunit siya, isang Sacred King, ay hindi man lang masira ito bago siya matagpuan ni Zhao Feng. Zhao Feng, ano ang gusto mo? Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost habang direktang nagtanong. Ang pagdating ni Zhao Feng ay hindi nakakuha ng atensyon ng sino mang iba pang eksperto. Kung tutusin, masyadong malaki ang lugar, at dahil magkaiba at napakalakas ang mga batas dito, halos 10 tao lang ang naruroon. Ang ilan ay nakahanap na ng kanilang sariling kapalaran habang ang iba ay naaakit sa labanan ng 2 demigod sa langit. Gusto ko ang prutas sa harap mo. Matapat na sagot ni Zhao Feng. Huwag mo nang isipin iyon. Agad na sabi ng Sacred King Earth Ghost.
Kahit na nag-iingat siya kay Zhao Feng, ang Sacred King Earth Ghost ay handang ipusta ang lahat para sa dilaw na prutas na ito. Huwag mataranta. Kung itataas natin ang atensyon ng sinuman, ang prutas na ito ay maaaring malapit ng mapabilang sa mga demigod. Sabi ni Zhao Feng na may mahinang ngiti, at agad na tumigil ang Sacred King Earth Ghost sa pag-atake sa manipis na piraso ng kristal. Kahit na kaya niyang putulin ang kristal, hindi magiging kanya ang prutas na ito maliban na lang kung ma-instakin niya si Zhao Feng sa sandaling makuha niya ito dahil magkakalat lang si Zhao Feng ng balita tungkol dito, at hindi niya ito mapoprotektahan. Ito ay pareho para kay Zhao Feng. Kung nakuha ni Zhao Feng ang prutas ngunit hindi ma-instakil ang Sacred King Earth Ghost, ang Sacred King Earth Ghost ay magpapakalat ng balita, at hindi rin mapoprotektahan ni Zhao Feng ang prutas na ito. Naniniwala ang Sacred King Earth Ghost na alam din ni Zhao Feng ang loika na ito. Anong gusto mo? Tanong ng Sacred King Earth Ghost. Maaari tayong magbahagi ng prutas. Bagamat talagang gusto ni Zhao Feng ang buong prutas, alam niya na ito ay malabong mangyari. Kahit na kinuha ni Zhao Feng ang God-slaying arrow at pinatay ang Sacred King Earth Ghost, maaakit nito ang atensyon ng iba. Higit pa rito, ang God-slaying arrow ang pinakamalaking card ni Zhao Feng sa ngayon. Kung gagamitin niya ito, hindi na mangangahas si Zhao Feng na manatili sa God Corps. Magbahagi. Ang Sacred King Earth Ghost ay may pangit na ekspresyon. Isa siyang sagradong hari, at siya ang unang beses na nakahanap ng prutas na ito, ngunit ngayon kailangan niyang ibahagi ito sa isang maagang yugto ng Sacred Lord. Hindi niya ito matanggap, ngunit ito lang ang paraan na posible kung hindi ay wala siyang makukuha. Bagamat kinasusuklaman ng Sacred King Earth Ghost si Zhao Feng, talagang gusto niya ang prutas na ito. Kung ang kalahati ng prutas ay nagpapahintulot sa kanya na hawakan ang domain ng mga Diyos, magiging simple lang na patayin si Zhao Feng pagkatapos. Mabuti. Sumang-ayon ang Sacred King Earth Ghost sa mungkahi ni Zhao Feng. Ang kalahati ng prutas ay mas mabuti kaysa wala. Tatakpan kita. Kunin mo ang prutas. Sinabi sa kanya ni Zhao Feng ang plano. Ang dalawa sa kanila na magkasamang umaatake sa prutas ay tiyak na makakatawag ng atensyon ng iba pang mga eksperto, at ito ay magiging mas mahirap. Oo naman. Tumigil sandali ang Sacred King Earth Ghost bago tumawa. Hindi mapalagay ang Sacred King Earth Ghost kung siya ang magbabantay habang kinukuha ni Zhao Feng ang prutas. Pagkatapos magsimula, parami ng parami ang pumapasok. Malungkot ang mga mata ni Zhao Feng habang nakatingin sa pasukan, kung saan pumasok ang dalawa pang Sacred Lords. Ang mga Sacred Lord na nawalan ng malay sa labas ay unti-unting bumabawi sa kanilang kamalayan, at marami pang grupo ang dumarating sa tabi ng kristal na papasok. Bagamat mahigit 100 tao lang ang naroroon, malapit na itong mapuno. Kung hindi nila mabilis na kinuha ang prutas, malapit nang matuklasan sila ng ibang mga eksperto, at ang lahat ay mauuwi sa isang magulong labanan. Lumayo si Zhao Feng mula sa Sacred King Earth Ghost at sumandal sa napakalaking baging habang sinisimulan niyang maunawaan ang layunin na tumutulo mula rito. Dahil siya ang taga-takip, halatang lumikha si Zhao Feng ng napakaraming ingay para matakpan ang kaguluhan ng pagputol ng kristal ng Sacred King Earth Ghost. Weng! Ipinalibot ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at naglabas ng isang surge of intent sa dimensyon upang maramdaman ang kawalang-galang at puwersang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang lahat ng natutulog na layunin sa hangin ay inilipat ni Zhao Feng. Isang madilim na pulang whirlpool ang nagsimulang dahan-daang umikot sa paligid ni Zhao Feng habang ang kapangyarihan ng invisible intent ay sumanib sa kanyang kaluluwa. Anong malakas na layunin? Si Zhao Feng ay ganap na nag-concentrate at nag-circulate ng Soul Recovery Divine Technique sa parehong oras. Ang isang hindi tao na Sacred Lord na medyo malapit kay Zhao Feng ay natigilan bago nagsimulang tumawa ng malamig. Talagang ayaw mabuhay ng brat na iyon, di ba? Siya ay sumisip-sip ng lahat ng layunin sa sobrang galit. Ang iba pang mga Sacred Lords ay nagpalipat-lipat ng kanilang soul intent upang harangan ang kapangyarihang ito dahil ang layunin ay masyadong malakas at malalim. Ang isa ay hindi maaaring hindi pumasok sa pag-unawa, at makakalimutan nila ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Sigurado akong hindi na makakaalis dito ang brat na ito. Natawa ang isa pang Sacred Lord nang makita nila ang mga kilos ni Zhao Feng. Ang kasalukuyang mga aksyon ni Zhao Feng ay kapareho ng isang hari na kumakain ng mahahalagang halamang gamot para sa mga Sacred Lords. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang hari.
Hindi naman talaga siya takot sa kamatayan, di ba? Pero mas maganda sa ganitong paraan. Natawa ang Sacred King Earth Ghost sa mga aksyon ni Zhao Feng. Kung ang kamalayan ni Zhao Feng ay hindi sinasadyang nahulog sa mapanglo na layunin at tuluyang nakatulog, kung gayon ang prutas ay magiging kanya at siya lamang. Bilang pinagmulan ng lahat, malinaw na alam ni Zhao Feng kung gaano katikat ang layuning ito, ngunit sa parehong oras, nagawa niyang mabilis na maunawaan ang ganap na mga bagong batas at layunin. Ang kapangyarihang ito ay tumulong sa pagpino sa kaluluwa ni Zhao Feng habang ang isa pang bahagi nito ay nagpapataas ng lakas ng kanyang sacred power. Sa isang tiyak na sandali, inactivate ni Zhao Feng ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body upang gawing mas maliksi ang kanyang kaluluwa at mapataas ang antas ng kanyang pangunawa. Siyempre, habang naglilinang, papansinin din ni Zhao Feng ang nangyayari. Nakulong ang dalawang demigod sa matinding sagupaan dahil sa bunga. Ito ay dahil dito na hindi maraming mga eksperto ang nangahas na maghanap ng mga kayamanan sa kalangitan. Demigod Withered Breath, nakakakuha tayo ng kalahati ng prutas bawat isa o kung hindi, wala sa atin ang makakakuha ng anuman. Nagbanta si Demigod Arcane Void. Kahit na siya ay bahagyang mahina kaysa sa Demigod Withered Breath, hindi niya kailangan na talunin siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay abalahin siya. Demigod Arcane Void, nagkaroon ka ng pagkakataon na makahanap ng ibang kayamanan dito, ngunit ngayon ay hindi na. Biglang nagliwanag ang malabong mata ni Demigod Withered Breath. Napahinto sandali si Demigod Arcane Void at naramdamang may mali. Ang Sky Suspension Palace ay dating pinuno ng Cultivation World sa Great Gunlord Dynasty, ngunit nagsimulang umangat ang Grand Imperial Hall, at bumuo sila ng Lord Dynasty na may kombinasyon ng maraming iba pang puwersa, kaya bumagsak ang Sky Suspension Palace. Gayunpaman, kahit ngayon, ang Sky Suspension Palace ay isang 4-star power at ang pangalawang pinakamalakas na puwersa sa Great Gunlord Dynasty. Ang kanilang pundasyon ay sapat na upang makipagkompetensya laban sa Grand Imperial Hall kung gusto nila. Weng. Sa isang tiyak na sandali, isang lumang puting guwantes na natatakpan ng kakaibang anting-anting ang lumitaw sa payat na kanang kamay ni Demigod Withered Breath. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit ay nanginig at nagsimulang magtipon sa sandaling lumitaw ang glove na ito. Ang mga sinag ng puting liwanag ay pumuno sa hangin at bumuo ng isang higanteng kuko na nagbigay ng aura na maaaring sugpuin ang langit at lupa. Substandard God Weapon, Mark of Heaven. Nanlaki ang mga mata ni Demigod Arcane Void. Kung ang isang demigod ay may substandard god item, ang kanilang battle power ay tataas ng hindi bababa sa 40 hanggang 50%. Kahit na si Demigod Arcane Void ay isang demigod din, wala siyang substandard god item. Matapos ilagay ang Mark of Heaven, ikanaway ni Demigod Withered Breath ang kanyang kanang kamay, at isang pagsabog ng puting liwanag ang dumaan patungo sa Demigod Arcane Void. Sa isang iglap, ang langit mismo ay tila napunit. Ang lakas mula sa pag-atake ay sapat na upang mabigla ang mundo. Hindi maganda. Agad na naglabas si Demigod Arcane Void ng isang defensive heaven grade na sandata at sinunog ang isang tipak ng kanyang divine power habang gumagamit ng isang defensive secret technique. Ring of Heaven and Earth. Ang walang limitasyong itim na liwanag ay lumitaw sa paligid ng Demigod Arcane Void at bumuo ng isang itim na hadlang. Ang ilan sa mga Sacred Lords sa ibaba ay agad na nataranta habang pinapanood nila ang isang demigod na gumagamit ng substandard god weapon. Ang iba pang mga Sacred Lord na nakauunawa sa layunin ay naantala din ng matinding kapangyarihang ito. Ang kapangyarihan ng isang kumpletong substandard god weapon. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang mga demigod lamang ang maaaring gumamit ng buong kapangyarihan ng mga sandata ng substandard god weapon. Kapag nagkaroon sila ng isa, ang kanilang lakas labanan ay isang buong antas na mas mataas. Sa wakas ay napanood ni Zhao Feng ang isang sagupaan sa pagitan ng mga demigod, ngunit ang pag-unawa sa layunin dito ay higit na kapakipakinabang. Sa maikling panahon lamang, tumaas ang soul intent ni Zhao Feng. Gayunpaman, ito ay naging malabo sa parehong oras, na parabang siya ay malapit ng mahulog sa mga bundok, sa langit, sa lahat ng langit at lupa na nilikha ng layuning ito. Ang layunin dito ay masyadong malakas. Nawalan na sana ng malay ang mga normal Sacred Lords kung gagawin nila ang ginawa ni Zhao Feng. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang umikot at nagbigay ng maningning na liwanag, na parabang ito ay isang gawa ng sining.
Matapos iikot ang God's spiritual eye, agad na naging malinaw ang isip ni Zhao Fang, at naiintindihan niya ang layunin sa mas mabilis na bilis. Weng. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglabas ng mahinang gininto ang liwanag na nakatulong sa kanya na magkaroon ng karagdagang pangunawa sa mga batas at elemento. Whoosh! Naramdaman ni Zhao Fang na parang ang kanyang kamalayan ay ganap na sumanib sa dimensyong ito, at malinaw niyang naramdaman ang kapangyarihan ng kalikasan. Napakalakas ng soul intent ng brat na ito. Ang Sacred King Earth Ghost ay hindi masyadong malayo kay Zhao Fang, at siya ay natigilan. Bagamat ang atensyon ng karamihan sa mga tao ay naaakit ng labanan sa pagitan ng mga demigod, malinaw na nararamdaman ng Sacred King Earth Ghost ang kasalukuyang estado ni Zhao Fang. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng God's spiritual eye, ang isip ni Zhao Fang ay hindi normal na malinaw, at sinimulan niyang suriin muli ang sitwasyon sa labas ng mundo. Ang Demigod Arcane Void ay hindi nakalaban ni Demigod Withered Breath, kaya siya ay ganap na nasa depensiba, ngunit ang Demigod Withered Breath ay walang nagawa kay Demigod Arcane Void sa loob ng maikling panahon. Hinayaan ni Demigod Withered Breath na umalis si Demigod Arcane Void, pagkatapos ay ginamit ang Mark of Heaven para atakehin ang prutas. Ang Demigod Withered Breath ay magiging depensa lamang mula sa opensa kapag umatake si Demigod Arcane Void. Itinoon niya ang halos lahat ng kanyang atensyon sa prutas. Basag. Agad na lumaki ang mga bitek sa kristal na shell ng pulang prutas.